For this episode, ay balikan natin ang isa sa pinakapopular at pinakapinupuntahan ng mga turista sa Pilipinas. Kung beach lang din naman ang pag-uusapan, ay hindi papahuli sa listahan ang isla na ito. Mapuputi at pinong-pinong mga buhangin sa asul na karagatan ba ang hanap mo? Accessible sa lahat ng kailangan mo. Hotels and accommodations, food and restaurants, shopping malls and stores, nightlife, clubs and bars. Halos lahat ay nandito na. Ano pa nga ba? E di kundi ang isla ng Boracay Aklan. Tara at samahan niyo kami. This is FX Adventures. Welcome to my vlog. But first, mag-subscribe ka muna. Adventures await us. Let's go! Maraming paraan para makapunta ng Boracay Island. Pinakamabilis ay ang pagsakay ng eroplano. At dahil magmumula tayo sa Maynila, ang Katiklan ng Malay Aklan ang pinakamalapit puntahan. Sa pagdating ng Godofredo P. Ramos Airport o mas kilala bilang Katiklan Airport, ay agad na kaming dumiretso sa terminal ng tricycle sa labas nito. Ang aming destinasyon ay ang Tabon Port. Dito ay kailangan magbayad ng terminal fee, environmental fee, at boat fare bago sumakay ng ferry. Makaraan ng 10 minuto ay makakadaong ka na sa Tambisaan Jetty Port. Ibig sabihin din ito ay narating mo na ang isla ng Boracay.
Alam mo ba? Disclaimer. The following information are based from own research. Sources are from online articles such as History Cooperative, Getaway Blog, and Wikipedia. The photos to be shown are also from the internet. Credits to the owner. During pre-colonial period o unang panahon bago ang pananakop ng mga Espanyol ay namumuhay ang mga Ati o ang Negrito ethnic group of Visayans sa isla ng Boracay. Ang mga Ati ang kinilalang mga unang tao na nanirahan at namuhay sa isla, kung kaya't sila din ang pinaniniwala ang nagbigay ng pangalan nito. Hango sa wika nila na kung tawagin ay Inati, ang pangalang Boracay ay nagmula sa salitang Bora na ang ibig sabihin ay bubbles o mga bula at sa salitang Bokay na ang ibig sabihin ay white o puti. Pagtatanim ng palay at pag-aalaga ng mga kambing ang pangunahing hanap buhay ng Ati tribe. Noong wala pa ang turismo, ang isla ay isang malaking lupain ng agrikultura. Taong 1910 ay pinamahalaanan ang mga substantial properties ng isla. Pinalago ang mga lupain sa pamamagitan ng pagtatanim ng iba't ibang halaman ng gulay at prutas na sa karamihan ay buko o niyog. Tinularan ng iba ang ginawa ng mag-asawang Tirol na nakatulong sa pag-unlad ng industriya ng agrikultura at pangingisda sa isla. Gayunpaman, ang kabuhayan sa pangingisda ay lumubog dahil sa labis na panghuhuli at paggamit ng cyanide na naging sanhi ng pagkasira ng mga yamang dagat. Sumunod dito ay ang paghina ng bentahan ng kopra sa isla, kung kaya't nabuo ang ideya na simulan ang turismo bilang alternatibong paraan para muling buhayin ang industriya. Panahong 1970s ay nag-umpisa ang turismo sa Boracay, kasabay ang pagdeklara dito bilang tourist zone. Sumikat ang naturang isla at kinalalang best beaches in the world. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon ay sumabay ang pagtaas ng coliform bacteria na nagmula sa mga maling pamamaraan at kakulangan ng sewage at solid waste disposal system. Dahilan para ideklara ang temporary full closure ng Boracay sa loob ng 6 na buwan. Ito ay para sa rehabilitation at pagresolba ng mga problemang kinaharap ukol sa kapaligiran. October 26, 2018, muling binuksan sa publiko ang Boracay. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy ang pagtanggap nito ng parangal, kasabay ang progreso ng infrastruktura at pagdagsa ng mga turista.
decided to do a land tour and visit some new tourist spots on the island. Situated on the eastern part of the island, this integrated development is something to look forward to. This is Ilig Beach. I was amazed at how tranquil the ambience was. This is Cujos Keyhole. It features rock formations with a large opening arch towards the sea. Some say that it looks like a dinosaur taking a sip of water at certain angles. This is Puka Shell Beach, or in short, Puka Beach. It is also known as Yapik Beach, which is located in the northern part of Boracay Island. The sand is coarser than that of White Beach due to the small grains of corals and shells mixed in with it. Continuous rock formations are also a feature of this beach. In the past, the beach used to be lined with puka shells, which is where it got its name. It is one of my favorite spots on the island. Let's take a swim. On our way to Ilig Beach. It felt like a secluded area away from all the party noises from White Beach. It is located on the northeast coast of Boracay Island. It is a good alternative to White Beach during habitat season, as its water is calm. We tried the famous Crystal Kayak. I tried it again, but this time it was real kayaking, not just taking pictures. Got more serious. I was nervous that I might end up in deep waters. I really like this place. It's my new favorite spot in Boracay. The water on this beach is the clearest among the beaches I've been on the island. And we're back on the White Beach. We were having such a good time. We also tried paddleboarding. But since it's kinda choppy, we challenged ourselves to surf with it.
The weather didn't look fun, but we're enjoying the vibes. It's my first time to see the white beach with so much waves. The waves got really strong. Guys, let's go back to the shore. It's not safe anymore. Tapos na naman ang isang gala natin mga ka-FX. Sa paglipas ng panahon, ay madami na ang pinagdaanan ng isla ng Boracay. Malaki na din ang mga naging pagbabago. At sa pagpatuloy ng pag-unlad ng industriya at infrastruktura, maisabay pa din sana na maireserba ang angkin nitong mga likas na yaman. Punta at makabalik sa napakagandang isla ng Boracay ay isang oportunidad para sa ating mga dayo at mga turista na maranasan at makita ang taglay nitong ganda. Kaya naman ay responsibilidad din natin na ingatan at panatilihing maayos at malinis ang lugar na ito. O paano mga ka-FX? Hanggang sa mali nating paglalakbay, paalam!